Natin on a weekend, 3 minutes after 9, hello there. Kumusta ko po? May gising ko pa. Okay na ko man. Yako po'y peripangan. Pagka daramdaman nyo ko, daramdaman da kayo. Okay na okay. Dalaw pa muna kami ni Papi. Good morning, Papi. Happy weekend sa ating lahat. Sana po, ingat-ingat pa rin. Ha? Hindi man po umuulan, pero mainit na mainit. Sobra. Ang panahon. Pecha, Papi. 12 na po ng Abril 2025. Okay. At 30 days bago ang eleksyon. Kala ko iintayin mo pa si Albert. Sa mga nag-aabang. Kasi busy na po. Si Albert Bilacanlala in Hindi, wala Japan. spirit. Magbigay ka na ng pera, Papi. Palitan po ng piso sa dolyar, 57.22. Ang yen, 0.40. Pound, 74.25. Hong Kong dollar, 7.38. Canadian dollars, 40.94. Singapore, 42.98. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 35.61. 151.85 ang Bahrain dinar. Saudi Real, 15.24. United Arab Emirates drum, 15.58. Ang euro ni Senyor Raul Pacino, 64.07. Ang Korean won, 0.0394. Ito na po ang mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga and happy weekend kay Alvin Mariano, Benji Dungka Conana, Deglaus Paule, Edna Katanghal Namog, Elmer Villanueva, Renato Ocampo, June TJ Agulto, at saka ng tiga St. Remy Subdivision, Bundagol, Mabalacat, si Enrico Panlaki. Good morning po. Si Rizal Laguna ng VSL, yung nagtitinda ng tubig dyan sa may San Francisco, Mabalacat City. Classmate pala yun ng Yumaong brother ko. Happy listening, Rizal. Siguro pinanganak yun, Papi, ng June. Tama, no? Oo. Kapanganakan din yun si Rizal. Rizal. Or December 30, Oo. nung binaril si Rizal. Correct. Clark Airport, nagsimula na ng commercial operations nitong petsa 1995. Pagkatapos po yan, napumutok ang bulkang Pinatubo at nagsialisa na po ang mga puwersa ng Amerikano dyan sa Clark. Pagkatapos itong Clark International Airport Corporation ay sinimulan na po bilang airport outside of Manila. 1966 kasi at yung mga ibang taon pa noon wala pa yan. Amerikano lang lahat. At pagkatapos noon, panahon nitong si President Gloria Macapagal Arroyo to honor her late father, President Diosdado P. Ano yung P, Papi? Yes. Ngayon, 490 flights per week, 332 domestic flights, 158 international flights, at 19 ang local and 11 international destinations noong pang June 2018. Baka nagbago na yun. Nagdoble na po ito. Oo. At nag-e-expand pa po. May Batanya Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamanimuna ng Rabbi Pangan, Tandingko. Abril 12 naman, 1895, idiniklaran ng mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio ang pag-aalsa sa mga Kastila na ginanap po sa Pabitinan Cave sa Ulitin mo yun. Montalban. Pabitinan Yun. Cave sa Montalban. Ngayon po ay Rodriguez Rizal. Oo. Kasama niya sina Emilio Jacinto, Faustino Manialac, Francisco del Castillo, Valeriano Dalida, Pedro Zabala, Guillermo Masangkay at Aurelio Tolentino. Makaraan po magdeklara ng paglaban, isinulat nila ang mga pangalan sa pader ng kuweba gamit po ang uling.
Alam mo ba, papi, akala lang ng marami, ang gatas, ang tangi lamang na may yaman na calcium. Oo naman. Hindi, meron pa palang iba. Meron pa. Mayaman sa calcium. Oo. I-google mo nga, collard greens. Ano ba ito? Pechay, mustasa, or what? Baka. Pagkatapos, kale. Pero kaya ka ba pang kale ito? Kale. Kamag-anak niya ng okra. Spinach at saka broccoli, almonds, kiat-kiat. Wala mo kiat-kiat, papi. Datang mga Latin. Oranges, yes. dates, prunes, at kiwi. Yun pala yun. Yun pala yun. Ayun naman, papi, sa FBI. Ang FBI o Federal Bureau of Investigation ay nagde-develop po ng advanced tattoo recognition technology kung saan magagamit nila na isang tools para madaling ma-identify ang tao sa pamamagitan ng kanyang tattoo. Kung ba may tattoo ka dyan? Wala. Akala ko minor-honor ka sa Wala. Okay. Ayon sa International Agency for Research on Cancer, ang pag-inom lagi ng napakainit na beverages, kape, tsaa, etc. ay nagpapalaki ng tsansang magkaroon ng cancer sa esophagus. Uy. Ang pinag-uusapang temperature ng inumin ay mas mataas pa sa 65 degrees Celsius or 149 degrees Fahrenheit. Papi, Sobrang masyadong init, no? iinom ng- Delikado. yung kumukulong kape. Oo. Pag hindi kumukulo, ayaw mo higupin. Meron ganun. Pag ayaw nila ng lumabig na. Pero meron naman akong kilala, gusto cold coffee naman. But ito panahon namin, doon na lang nauso yung mga coffee bean, yung iba't ibang mga brands, di ba? Noong panahon mo, wala naman eh. Kape puro lang nun eh. May Amerikano pa ngayon. May diba, mga diba? latte. Yung latte, bakit tinawag siyang gano'n? Ang laki-laki naman. Bakit latte? Malagay ko galing sa lata yun. Dating cafe de lata, gano'n. Sige. Kunyari, naniniwala kami sa'yo. Okay, congratulations ha, papi. Kanino? Ba'y nag-take off na kahapon pa. Aled. Lubaw, hot air balloon. oo. Napaka-colorful Tama. ng mga hot air. Ito, big deal to, kaya gustong-gusto ko eh. Sa Clark, di ko alam kung magkakaroon pa. Parang wala na eh. Wala na. Doon na siguro yun. Kaya tama-tama yung venue sa Pradera, no? Oo. Congratulations. Balita ko, may mga pa-concert doon, papi, hanggang bukas pa yata. Pagdating ng gabi, concert. Game na. Sa umaga, hot air balloon. Sa gabi, concert uli. Concert. Ang galing, ha? Hanggang sa matapos siya. Pakinggan niyo po yung advertisement dito, Sir W. Darating pa nga si Bambo eh. Talaga? Bambo, yan. Di ba nandun na yun? Tigaroon yun eh. Hindi, nakatanim doon yung bambo. Okay. Asa iba apelyido nun? Iba Alam mo naman ba kung apelyido ni Bamboo? Hindi. Sus Mario Josep. Manyalak. Oo. So may kapampangan roots yan. Kapampangan roots. Pero alam mo kung saan sila nagsimula? Saan? Bamboo Hub. Kung nandiyan si Hello, Albert, baka nahulog sa silya. Ay, doon sa mga konsihal at kila Vice Mayor Vicky Vega ng Angeles. Binigyan na ng certification ng Commission on Audit. Congratulations mo kung wala sabit eh. Walang sabit. Okay. Na, clear sila. Na-clear sila. Good. Kasi yung hinahanap yung mga JOs. Yun, nakita na ng mga auditor na eto, hindi naman pala pwedeng mag-report every day yun dahil nasa labas ng trabaho. Okay. Pero nakita yung mga tao Ang talaga. tawag doon kasi papi per project. Alam mo masama dyan yung ghost. Patay na, or they don't exist at all. Tapos may isang kumukolekta. Siya lang ang pirma. Yes. Ganun. Diyan nagka-problema si Vice President Sara Duterte. Hindi ma-establish kung sino yung recipient ng confidential funds. Kaya lang, ano ba talaga yung... Hindi ko talaga alam kung ano yung confidential fund. Sige. Ipaliwanag ko sa iyo. Anong hindi mo naintindihan? Kailangan hindi ba mo talaga gusto? na sabihin mo kung saan mo dadalhin nyo, kung saan yung gumamit, anong paggagamitan mo? Yes. Tanong mo bakit? Bakit? Pera ng bayan yun eh. Accountable ka ron. O di lahat na lang gusto mag-Vice President. Ibubulsa ko na lang. Yung Pangulo, ganun din ba? Oo. Meron din mga kowa-kowa yan. May mga dokumento yun. Meron. Iba pa nga yung confidential niya sa intelligence funds eh. Iba pa yun? Oh.
Kasi kailangan niya yun dahil doon magbabase yung kanyang mga desisyon. Halimbawa, hindi mo alam, nahaluan ka na ng espiya, pinasok ka na ng maligno sa mismong opisina mo. Lahat ng mga ginagawa mo, alam ng mga bansang kalaban mo. So, kailangan mo yun sa mga research. Hindi lang yun. Tinutugay-gayan mo kung ano ay kinikilos ng mga bansang hostile So, sa'yo. may mga tao kang lumalabas ng bansa. Yes. So, kamukha di ba yung 3 Pinoy na nahuli sa China? Nagsipag-aral yun dun sa Beijing eh. As a matter of fact, they know how to speak Chinese. Galing Di ba? Ganyan, hindi ka na kasi nanonood ng James Bond ngayon eh. Hindi na. Pinapanood. James Bond ba? Jesus Maria, pinalitan lang pero pareho ng apelido. Alam mo pangalan ngayon? Ano? Mighty Bond. Tuwan-tuwa si CJ. Sino nga to? CJ Intal? Mighty Bond. Okay. Mamaya na yung apelido mo ha. Wala ka pa namang napapatunayan. Wala kang girlfriend eh. Buti pa, balita mo na yung mga senior dyan. Dadagdag ng budget. Ako ba? Oh. Ako na nga lang. Ikaw na lang. Nais ni dating senador at independent senatorial candidate Bam Aquino na dagdagan ang budget sa mga senior citizen para mas malaki ang makukuha nilang tulong para sa groceries, gamot at iba pang personal na pangangailangan. Naniniwala si Aquino na kailangan ng senior citizens ng dapat o sapat na tulong mula sa gobyerno para may pandagdag sa kanilang mga pensyon at hindi maging pabigat sa kanilang mga mahal sa buhay. Malaki rin ang may tutulong nito sa mga pamilyang may inaalagaang senior citizen dahil magagamit nila ang pera sa iba pang mahalagang bagay katulad ng pagkain, kuryente at iba pang mga bayarin. Ayon pa kay Aquino, dapat mabigyan ng sapat na atensyon at pagkalinga ang senior citizens bilang pagkilala sa kanilang papel sa ating buhay at lipunan. Kapag siya'y muling nahalal na senador, balak din ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pinoy, kabilang na mga out-of-school youth. Ito si Bam Aquino, papi, nung senador ito, siyang may akda ng free college education. Nakafocus siya talaga sa edukasyon. Edukasyon at tinutukan talaga. Yes, si Senator Bam Aquino. Oras sa Pilipinas, papi. 16 na minuto makalipas po alas 9 ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela 1 magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid iboto nyo. Pamela 3 magbubukid go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Pangan, minus Albert Lahadlale. In Japan. Nueva Ecija. The next week na yung Ay, kasama papi. natin. Magkano? Alin? May ibababa? Ito po. Rollback. Ayos ah. Rollback. Okay. Talaga Sa yan. gasolina. Sa gasolina po, 3 pesos and 30 centavos to 3 pesos and 75. Hey! Sa diesel, 290 to 340 Per liter. per liter po yon. Sa gasolina, ay sa gas. Sa kerosene naman, 340 to 350 ang ibababa po. Effective kailan yan? Tuesday ng Madaling araw. Madaling araw. Ayos ah.
Magpakarga na kaagad kayo. Ha? Hindi, ubusin nyo Pagdako muna yung ng laman ng gas. tangke nyo. Ano yan? Busin muna yung laman. Paano na. ka magkakarga kung puno pa yan? Ba't ka nakikilam? Kung kamukha ni Albert, 6 masasakyan. Alos mo yung ka, arinola ya, itang kikang tangki. 10 liters mo, medyo sapak na. Sapak na yan. Di ba? Balita mo, Boy Santiago. Eto ho, kinonda na ng palasyo yung mga bastos at mga nakakababang uri ng pagkatao na pahayag ng mga kandidato. Naibalita mo na ito kahapon eh. Okay. Sinabi ni Castro na napagdidiskitahan ng mga kandidato yung mga pambabastos sa babae. Kung inyo pong natatandaan, umani ng batikos yung attorney Sia. Attorney pa man din, no? Na kandidato sa pagkakongrista sa may Pasig. Kongrista naman. Kongresista sa may Pasig City. Mag-shortcut niya po yung papi. Na pwedeng sumipig sa kanya yung mga single na ina na nire-regla pa. Uncalled for yan. Oo, Below the belt. sabi ng palasyo, huwag tangkilikin yung mga bastos na kandidato. Ano pa yung mga nababalitaan mo na uri ng pambabastos na hindi dapat sa publiko? Minsan kasi ginagawang katatawanan eh. Yung mga katawan, yung mga itsura, Ugali. Ganun. ugali, gano'n. O kaya buntik mo nang papatayin yung kalaban mo. Oo, Sabi mo hindi na makalakad, naghihingalo na, gano'n. napatas kayo. What is a decent campaign for you, Boy Santiago? Sige. Sabihin nyo lang kung ano yung plano nyo, anong balaki nyo, anong gagawin nyo. Forma ba o plataforma? Plataforma. Programa o forma? Programa. Okay. Halimbawa, ikaw si Congressman Boy Santiago ng distrito ng Babuyan Islands and beyond. Anong unang-una mong tatalakayin? For example, yung kapanipaniwala, hindi ka nang babastos, at ang dating mo ay may arrive ka. Magpupugay muna ako sa mga tao. Okay, sige, game. Kayo pong mga kababayan ko, sa maniwala kahit sa hindi. Kung may sumagot na malamang hindi. Huwag na kayong makinig. At di ba halimbawa sinabi mo, mga kababayan, tapos may nag-uusap sa ilalim ng entablado. Alam mo sabihan? Manahimik kayo. Alam mo sasabihin nila? Yes, si Congressman Boy Santiago. Magpiperya yan eh. Napanaginipan lang niyang may alala, kaya umuwi yan. Parang yung mahabol ng mayor. Yeah, di ba? Walang bahay dito yan. Nakainuman lang niya. Tapos, game. Ay, boss, ang lakas-lakas mo. Ana. Oo. Ano hinabol? Mayor? Mayor? Sige, tapos. Pwede ka nang mag-mayor. Sabi niya. Kaya mo yan. Sumagot yung kandidato. Tagay pa! Tagay pa. Game. Tapos? Nakita mo naman yung boto ko na nakalipas sa eleksyon. Aha. Mas marami pa kesa sa mayor. Pero bakit natalo? Ay, hindi. Umahabol pa lang. Mahabol pa lang. Parang kilala ko yan. Bigyan mo ako ng clue. Nakainuman lang. Kasi yung tatlong nakausap niya, ang lakas mo, boss. Ganun. Malakas ka, boss. Boss, tatlong bote pa, boss. Tutulungan. Boss, pulutan. Tutulungan ka namin. Pero tumanggap na sa kabila yan. Naibenta na ang boto niya. Meron pong letrang O, yung pangalan niya. Kilala ko yan. Boy Santiago. Kilala mo yan? May letter B pa nga ang pangalan niyan eh. Totoo. Gusto mo? Magkakaya ka na. Wag na. May letter Y pa nga yan eh. Parang Meron? boy, gano'n. Oo. Ginagawa siyang boy ng mga kainuman niya kasi nauuto siya. Yung gano'n. Sigurado ka, boss? Ay, yeah. ang lakas-lakas mo. Sabi niya, magpainom. Oo. Alam mo ba, slogan ng mga nakainuman niya? Ano? Boss, baka naman. Oo. Basta wag mo lang kami pabayaan pag nandun ka na. Ayos ha. In the meantime, mag-iwan ka na ng pang-inom, gano'n. Ay, tuloy natin yan. Umorder pa kayo. So ngayon, tuloy tayo sa mga bastos. Wala bang nairereklamo mga kandidato naman na babae na nagtataglay din ng mga malalaswang salita o kaya yung mga formang hindi ka nais-nais, papi? Minsan kasi, meron din siguro, kaya lang, hindi na naikukwento. Hindi, sabi kasi ni Chairman George Garcia ng COMELEC, i-report nyo po. Oo. Kasi hindi naman sila maraming tao. Okay? Papi. Yes. Ay, mag-report lang po yung mga kababayan natin. Okay. Alam mo, madali na ngayon ang access, papi. At saka minsan, wag nyo tatakutin yung tao kasi mas alam ng tao kung ano nangyayari.
Dahil tsaka nagmamaangal lang yan. Oh, Magaling na yan. tingin ko po, ano, alam na ng tao kung binubola nyo o hindi. Pero alam mo ba, Papi, iba ang kompleksyon ng local versus yung national. For example, kamukha natin, kilala natin si Lito Lapid personally. Oh. But there are not so many people who know him. That's why kailangan talaga, sino ba yan, ano ba track record niyan, etc. etc. Siyempre, dapat sa Pampanga, mamayagpag yan kasi taga Ketiya. And I think kung susumahin mo, si Senator Lapid ay nakamahigit na 30 years na sa public service. Simula na mag-vice governor. Hindi lang. Basta nung simula nang pumasok sa politika. Oo, pwede. O, di ba? Okay. In the same manner, yung mga bondok, Lasatin, Yan. Pineda, pagka ikaw ay gusto ng tao, kahit na pilitin mo ang sarili mo na ayaw mo na, sila mismo nang hihikayat sa'yo. So, dito sa atin, walang dynasty kasi gusto ng tao. Wala, basta binoboto. Ang dynasty rito yung diktasyon na, okay, ako ngayon, bukas tatay mo, tapos yung manugang mo, hanggang doon sa apo mo. Tao pa rin na magdi-decide doon. O, pag sinabi ng taong enough is enough, tapos na boxing. Correct. Balita mo, Boy Santiago? Ito ho, tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon at ni MIAA General Manager Eric Ines sa publiko na naka-heightened alert ng kanilang mga tauhan para po sa maayos ang ligtas na paglalakbay ngayong pong panahon ng Semana Santa 2025 sa lahat po ng terminals sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isa pong pakikipanayam, Terminal 3, sabi po ni Dizon na nagtutulong-tulong at tibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang tumataas na demand ng pasahero sa mga paliparan sa bansa ngayong pong holiday season. Bukod po sa no-leave policy sa mga kawani ng MIAA at DOTR at Immigration, naglagay rin sila ng mga karagdagang tauhan para umalalay po sa mga pasahero at maiwasan ang mahabang pila sa immigration area. At malaking tulong din po kanya yung pagbubukas sa karagdagang immigration counter at priority lamang ito sa mga OFW at airlines crew. Maganda to. Meron na sariling linya yung mga OFW at yung mga crew ng mga airline. Ang paliwanag pa po ni Dizon, dinaasahan pong 36,000 pasahero araw-araw ang dadagsa sa airport ngayong pong Semana Santa para magbakasyon ang mga pasahero sa iba't ibang lalawigan at sa abroad. Dadagsa rin niya yung mga local and foreign tourists na magtutungo po sa mga tourist destination upang samantalahin ang ilang araw na bakasyon sa panahon ng Holy Week. So, dagdagan po natin ang pag-iingat pa rin, ano? Kung tayo po ay makakatagpo ng mga turista, pakita natin na tayo mga Pinoy, ibang klase kesa sa mga napupuntahan nila mga lugar. Okay, samantala po, handa na rin ang Land Transportation Office para sa inaasahang bugso ng mga pasahero sa panahon ng Semana Santa. Kasunod po ng kautusan ni LTO Chief Digor Mendoza sa lahat ng regional directors. Kasama na po yung opisyal na maglalatag ng road safety plans para maalalayan yung mga motorista sa panahon po na okasyon. Bukod sa pag-iikot sa mga terminal, pinatututukan din ni Mendoza yung mga kalsada na patungo sa mga airports at mga seaports kung saan dadagsa rin yung mga tao na uuwi sa kanilang probinsya. Hinikayat din po ni Mendoza yung mga motorista na tiyaking maayos ang kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Alam mo magandang problema, Papi? Minsan ang problema maganda rin eh. Marami ang mga magsisiyuwian sa kanilang mga probinsya. As a matter of fact, natuto na rin yung iba. Na sila ay umuwi na ng maaga, kung pwede mag-leave. Alam nyo naman na ang Holy Week, ito ay isang sagradong ipinagdiriwang na okasyon ng mga Pinoy. However, kung pwede lang daw po sana, sabi ng DOTR,
Huwag na po kayong magdala ng napakaraming mga mabibigat na karga. Lalo na kung may kasama kayong mga bata. Hindi, bagahin mo na yung mga kargamento mo. I-advance mo na. Oo. Tapos kasi may utos din si Secretary Vince Dizon ng DOTR, Boys and Girls, tungkol sa mga overloading. Hindi pwede yung, okay pa yan, kasya pa yan, tapos lulubog ang barko. Tinututukan ngayon yan. Dapat ng lang. Coast Guard. Mamaya, ikukwento ko na merong isang inchik na hindi binigyan ng naturalization sapagkat ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, delikado. Clear and present danger. Kaduda-duda ba? Oo. Ang pangalan ay Ling Duan Wang. Ling, kamag-anak ng Orbit, Okay. Lee Duan Wang. Sige. Boyat Vergara, magandang Hindi umaga tayo. sa iyo. At Noli Lorega, Rob Bernardo, Gold Araw, at Tony Sinamban. Okay. Joyner Aquino, nasa Francisco, Mabalacat City. Hindi pa maalis, ha? Yun daw lunch, hindi na natuloy. Parang yung kay Engineer Elmer Arceo. Nakareserva kayo. Totoo. Ayun yung kay Eric, ang tagal mo ng pinangako. Baja, California. Naghihintay lang yung tao. Talaga? Tapos magkakapi pa tayo. O mag-time check ka na. Alas 9:30 na po ng umaga. Get ready for the most electrifying weekend of the year. Zalubao International Balloon and Music Festival is back on air. Happening April 11 to 13 at Pradera Verde, Lubao, Pampanga. This is where the sky meets the beat. April 11 kicks off with Darren Espanto, Alamat, Mayonnaise, The Ones, and Ben. April 12 turns up the volume with Kyla Cherry, Lola Amor, Earl Agustin, Ashbin, Al James, and Skasta Klee. And April 13 closes the festival with a bang featuring James Reid, Silent Sanctuary, Zach Tabudlo, Juan Carlos, and the legendary Bamboo. With giant hot air balloons painting the sky and live performances from your favorite artists. And many more. Ticket priced at 500 pesos for general admission and 1,500 for VIP. Valid for one day only. Grab your tickets now at smtickets.com or call 8470-2222. Libao International Balloon and Music Festival 2025. Soar high. Vibe higher. Nanay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nanay, ing kasakitan, ikaing tunay mamyendina. Nanay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station along the Pogapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday mula po sa Laos Group. Birthday ngayon ni Robert Rudolph Matias ng Chile, La Union. Ronan Alain ng Jatur, Dao. Kasama si Josel Orpiana ng Fort Clark. Kristen Chloe Dizon ng Carroll, Pampanga. Vince Mark Padunan ng Fort Ilocos Norte. Mark Kevin Peña ng Chile, Pampanga. Vinny Yabao ng Corporate Guarantee. Happy birthday! Ganda mo yung mga magbe-birthday bukas. Birthday ngayon ni Engineer Rick Ding Santos ng Santo Rosario. Dating tinabang dyan sa may Magalang. Pare, happy na! Birthday pa! At yung pamangkin ko, birthday din. Joseph Santiago, happy birthday. At Dida Bagang, happy birthday. Yung mga nasa Laos Group bukas. Bukas, advance happy April 13. birthday. Para sila yung makapagpapansit. Kay Berna Santa Cornelio ng Fort Baguio. Mari Caridad, Herminihilda Reyes ng Hyundai Ilocos Norte. Mark Jude Bernardo ng Jeep Clark. Mary Grace Mercado ng Carmix Pampanga. Si Jerry Kobayashi ng Fort Pampanga. Michael
McLean Navarra, Suzuki Baliwag, si Elizer Esguera ng Fort Pampanga, kasama si Kathleen Jane Umibig ng Fort Isabela. Happy birthday! Birthday din ni Lola Bening Cunanan, pinababati ni Direktor Noel Tulabot ng Clark International Airport Corporation at Pampanga Press Club. Happy birthday po, Lola Bening Cunanan. May you have many more. Hingi kayo ng regalo kay Direktor Tulabot, eya mo po magpakasalese, makamasalese pa. At siyempre, tayo po ay masaya sapagkat malapit ang Holy Week, Papi. Ano programa mo sa buhay? Magdidilay-dilay. Ano gagawin mo sa nilay? Ito si Junard Matitong ko na happy birthday. Galing kay Yamjin Gonzales. Okay. Pinababate. Pinapabate. Yeah. Tapos, yun lang. Mag-recharge po tayo. Ano naman dapat ay, mag-ingat kayo. Huwag kayong gagaya kay Boy Santiago. Yung good points niya ang kunin nyo, hindi yung sipon niya tsaka ubo. Ha? On the air, tapos nasa Facebook pa tayo, pagpasensyahan nyo na po. Matanda lang po. May edad lang po. Nagbibilang lang po. Kaya ikaw, Papi, huwag ka masyadong magbibilat sa araw. Hindi ako nagbibilat. Ano ka? Nakakulong ka, gano'n. Nakakulong. Sa malamig na lugar, gano'n. Yan. Kotse yan eh. Ito yung binabanggit ko kanina, Boy Santiago, pakinggan mo. Sige. Nag-warning si Pangulong Bongbong Marcos na kapag ka ang Filipino citizenship ay pinagbibigay lang ng ganun-ganon, napakadali, baka magkaroon ng problema in the near future. At nakaka-alarma raw at hindi niya pwedeng sabihin na lang ng ganun-ganon kung bakit sa karakter at impluensya noong humihingi ng citizenship ay ganun-ganon na lang. Binasa ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro sa isang press briefing ang pagre-reject ni Pangulong Marcos do sa application ni Lee Duan Wang for naturalization. Yun. May isang pangalan pa ito, Papi, Mark Ong. Ang duda nila, meron tong kaugnayan sa Pugo. At siya raw ang operator ng 9 Dynasty Junket Group. Ito ay may shared officers kay Rivendell, isang Pogo hub sa Pasay na involved sa mga illegal activities. Marunong ba ng Tagalog yan? Siyempre hindi English nga, hirap Bakit siya humingi ng citizenship? Di para malaya siya makapagnegosyo dito sa Pilipinas. Kamukha nung halimbawa mga Chinese na nagdo-donate ng mga sasakyan, nagdo-donate ng mga medical equipment. Yan ay pinagdududahan na rin ngayon. Boy Santiago. Tama lang yan. FYI. Balita mo. Eto ho, mabuhay. Si Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ay pinasara. Nag-issue po ng closure order sa isang illegal operated na tobacco facility dyan sa may Barangay Margot. At kasama po si Barangay Margot Chairman Dominador Lising Jr. na i-report kasi yung activity ng isang tobacco hub. Executive Assistant Reyna Manuel. So, nagkasa ng operation to. Pinaimbestiga sa Business Permit and Licensing Division na pamumuno po ni Enrico Romero. Ito napag-alamang illegal. Kaya po pinasara. Ayan. Kasama si Chief Advisor IC Calaguas, Reyna Manuel, member ng BPLD, Barangay Margot Council members, at mga pulis. Ayun, nagkasa ng operasyon para isara yung tobacco facility. Diyan sa may Margot, Angeles City. Isara. Yung mga dapat isara. Pag walang permit, illegal yan. Ibig sabihin, mga walang dokumento, isara. Ayun. Okay. At saka eto, yung mga nag-a-apply po sa Securities and Exchange Commission o SEC, nag-announce po nitong Biyernes na yung mga company registration process online na and paperless.
So, applicants para sa company registration, hindi na po kailangan mag-submit ng kanilang mga kopya o hard copies at physically signed or notarized registration documents. Ayon po sa komisyon, itong Abril 4, nag-issue ang SEC Memorandum Order Circular Number 3, Series of 2025, na nagbibigay po ng mandatory use of the SEC Super easy registration Pero online. kailangan, Boy Santiago, Oh, lahat ng negosyo, small or big, nakarehistro. nakarehistro. Oo, tama lang yun. Pagkatapos mag-submit ng mga karampatang mga dokumento Oh, sa pamahalaan. oh yung tunay na dokumento. At saka yung nature ng negosyo mo. Kailangan po At yun. sino ang mga opisyales na namumuno nito? Ay, mga may-ari. Oo. Sino nag-ooperate nito? Oo. Sino ang market dito? Alam mo kung bakit mahalaga yan, Papi? Bakit? Para malaman ng gobyerno na may rehistrasyon yung lahat ng mga kumpanya na nagninegosyo. Kasi baka mamaya mo peke. O kaya sa una lang pala maganda yan. Diyan Pwede. nagsisimula yung mga scam, Papi. Pwede. Too good to be true, it's not true. O, sa mga kaibigan po natin, kung may lumalapit sa iyo, may nagme-message sa inyo Oh. na etong taong ito, nakakilala nyo, ay humingi ng tulong, huwag nyo kaagad tulungan. At hindi lang yun, Papi. Di ba? Gumagamit pa na ibang pangalan. Correct. Bawa, may pumunta sa akin. Mamperi, may 5,000 ka ba dyan? Bakit? Kasi sabi ni Boy Santiago, invest mo daw kasi siya may investment. 15,000 agad. Kikita ka rin. Yan, after 1 week. Ay, no, doble. Yun. Oo. Eh, doble latay mo nung Boy Santiago. Naniwala ka eh. Hindi ba? Dalawa lang ang tao. Nung panahon mo, Papi, Tama. niloloko at Oo. nanloloko. Ngayon, dalawa pa rin pero na-promote na. Isang loko at isang loko-loko. Yun lang yun. Boy Santiago, alam mo ba na yung mga teachers, just like any other professional, Oh. kailangan din nila na exam. Merong LET. Alam mo yung nabalita mo na yan? Oh, meron, di ba? Licensure exam for Correct, teachers. correct. Oo. Yung pagbibigay ng exam sa mga maestra ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Ito'y sa loob ng 3 dekada. Ilang taon yung dekada, Papi? 10. So, 30 na, ha? 30. Merong different tests para sa different teaching specializations. Very good. Dapat po patuloy ang improvement o upgrade ng ating teaching profession. Kung ba naniniwala ka, Boy Santiago, nakasama sa formation mo bilang isang bata hanggang sa paglaki mo, yung mga teachers? Oo naman. Ikaw ba naniniwala ka rin na napakalaki ng impluensya ng mga guro? Bisan Sa labas nga, ng bahay. mas pinapaniwalaan pa yung guro kaysa sa magulang. Oh, mas natatakot sa teacher. Oo, sa teacher. Pagka ayaw pasaway, sabi ng nanay, sige ka, look, sumbong kita sa teacher mo. Orak. Kasi huwag niyo po kalilimutan, mga magulang, lalo na kung mga paslit pa yung mga anak ninyo, ibang-iba po ang ikinikilos at sinasabi ng inyong anak sa bahay versus sa paaralan. Agree, Boy Santiago? Agree. Ikaw ba nung bata ka, malikot ka? Ay, di, tahimik lang. Bakit? When you say tahimik, takot ka sa teacher, hindi mo alam ang isasagot mo, o wala kang pakialam sa mundo? Ay, hindi naman sa takot. O... Anong klase ka ba estudyante? Average, excelente, ignorante, ano yun sa mga may te? Average lang. Kamukha lang ako ni Don Roberto Maria Hindi Consulizo. siguro. Boy, Mendoza. Bakit? Kaya sa kaibigan na, Sus Maria Josep, ikaw ba pinanganak na mayaman? Hindi. Wala ka nga kutsara kahit tanso. Don Roberto pinanganak, may chopstick na. Si Robby? naman. May chopstick na. Tapos ginagamit niya toothpick. Ayun ang sinasabi sa'yo. Mais ka! Walang ngipin. Ayon sa Commission on Higher Education, Boy Santiago, at Professional Regulation Commission, sila po ay nagkapirmahan ng isang joint memorandum circular nitong Webis lang na merong dedicated licensure exams para sa iba't ibang mga subject sa elementary at secondary education. Ang galing. Ito po, ayusin natin to, ha? At saka ako po, naniniwala ako na kailangan pa pong dagdagan ng pondo ng ating edukasyon. Ang PRC chairperson na si Charito Zamora ang nagbanggit na yung mga specialized exams for teachers ay maglalagay ng additional layer of quality assurance
na nagsisiguro na ang Department of Education ay hindi lang basta-basta mag-i-issue ng lisensya sa isang individual, kundi dapat ito ay qualified. Kasi yun ang maghuhubog sa kinabukasan ng ating mga anak. Agree ka ba, Santiago? Agree. Ayaw mo yata eh. Payag, Sige, no? balitaan mo ko. Oo, ito, yung programa yung yung Metro Pacific Tollway Corporation. NLEX yan. NLEX. Sabi? Oo, para ma-assistihan yung mga motorista ngayong Holy Week. Ito ho kasi concessionan ng NLEX, SCTEX, NLEX Connector, Manila Cavite Expressway, Cavite Laguna Expressway, Cebu Cordova Expressway. Eto ho, magbibigay sila ng mga tulong. Assistance yan. Sa mga motorista. Correct. Para mapaganda yung traffic, yung all emergency, kung ano man yan, medical services, free towing service, free mechanic service, electric vehicle charging station, free health and wellness consultation, at may libreng wifi. Ang payakan din. Okay lang eh. Dadagdagan pa. Sana mas marami pa. Pero nakakalito na ngayon, Papi? Ang dami ng mga operator ng mga expressways. Sa atin naman, NLEX lang at saka SCTEX, di ba? Sino nag-ooperate? Yun, MPT. PTC. Pagdating mo sa Skyway. Iba na yun. Sa Digil na yun, di ba? SCTEX. Atin pa, ano pa rin yun? T-Plex. Yun, iba yun. Kita mo ha? Dalawa. Hindi mo nga matandaan lahat. Yung sa Cebu. MPTC pala yun. Yun yung Cordoba, no? Cordoba. Time check ka na. Alas 9:45 na po ng umaga. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Get updated, know the latest, be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Panganin, Albert Lacadlale, next week. Next week na. Oo naman. In Japan. Ay, magandang balita ito, Boy Santiago. Ano yan? Nag-facilitate si Governor Dennis Delta Pineda ng 1 bilyong piso para matulungan ng agri-sector. Tama lang yan. Isa pang magandang balita. Mapasyalan nga itong bagong gawa na sports arena dyan sa Barangay Pampang, Angeles City. Congratulations, Mayor Pogi. Meron ba? Pwede ka naman congressman. Wala ka naman kalaban. 5,000 ang seating capacity, Papi. Ampaya? Meron siya sufficienteng parking space. So, pwede na maglagay doon ng concerts, basketball tournaments, volleyball, at saka yung mga programa na City Hall. Kaswerte siya ng Mayor John Wala na yung pagawa. Dasna na. Sipa mo, dasana na mo. Yung facilities po ng administrasyon dito sa atin sa Pampanga, 1.063 billion worth ng agricultural assistance at infrastructure para dito sa Pampanga. Nagsimula po ito noong 2022. Natapos po yung iba ng 2024. So congratulations. Kasi sa ayot sa gusto nyo, kakain tayo, hindi pwedeng walang ayuda pagdating sa mga agricultural program. Ibig sabihin, pinagtungnan nila yung agrikultura.
Pinagtuunan ng pansin. Oo, yung mga magsasaka, kasi dapat dyan yung mga bayan-bayan po natin gumawa ng mga programa doon sa zoning. No? Ay, ba Tiago, anong kinakain ng pamilya mo pagka Holy Week? Fisda. Bumili ka na, mag-stock ka na. Ina-expect na mag-a-adjust dahil walang kakain ng karne, kundi yung mga hindi katoliko. So, expect mo yung adjustment. Ayon kay Department of Agriculture, minimal lang naman. Pero ako hindi ko na pinapansin yung mga minimal. Sasakit na kabuntok, boys and chan. Kamukha mo yung sinasabi mo na lagi niyong kinakain. Bangus, 240 daw per kilo. Tilapia na sinasabi. Ano man luto ng tilapia sa inyo, papi? May pirito, may sinigang, may paksiw. Ano yung pinaka-paborito mo? Subukan mo na yung kardilyo. Hindi pa. Prito mo muna, lagyan mo ng kamatis tsaka itlog. Pwede. Bistik, natikman mo na rin. Yun, hindi Lagyan pa. mo ng toyo, lagyan mo ng kalamansi, lagyan mo siya ng sibuyas. Gusto ko lang sa tilapia is yung sinigang at saka yung paksiw. Ang maganda sa paksiw, kahit magtagal, okay lang. Siya. Ayun. Ano pa? Ano pa sa mga seafood sa pinagkakain mo pagka Holy Week, papi? Ayun, tilapia, Galunggong. Hindi ka tumitira ng galunggong? Masarap din ang galunggong. Ano klase? Yung malalaki o yung mga maliliit? Pwedeng maliit. Kasi yung maliit, pwede mong kainin pati yung ulo, tsaka yung tinik. Talaga? Wala ka patawad, no? Oo naman. Sipin mo yun? Pati yung binabanatan mo? Oo. O pagkatapos, gulay naman, papi. Mahilig ka ba sa gulay? Oo. Masarap din po kumain ng gulay. Ikaw ba nakain ka ng okra? Oo. Anong klase? Paano? Yung mga kasama sa halimbawa, sinigang. pinakbet. Yan. O pinakbet, sinigang. Yung kakainin mo siya ng raw. Chop mo ng maliliit. Hindi pa. Subukan mo, papi. Hindi ko pa nasubukan. Maganda ang epekto. Kung hindi mo kaya, sabihin mo sa akin, paturuan kita kay Del na master na yun. Hindi ko pa nasubukan yun. Social na suka mo dapat. Apple cider. Oo. Tsaka? Of course. Meron kang Knorr seasoning. Alam mo yung Knorr seasoning? Omar Capiña lang yun. Alam mo namin CJ, tak-tak lang. Tak-tak? Ajinomoto yun hindi yun. Bati na papit nang tayo makatapos na sa araw na ito ng Sabado. Ay, mga nakasama natin sa Facebook, maraming salamat po Sila Robbie, si Edilberto Balyari, yan, Jean Gonzalez, yan, sila Boyat Vergara. Ayun. Eto, papi, Happy weekend. pakinggan mo. Kamusta ka raw, sabi ni Mayora Yoli M. Pineda ng Santa Rita. If I do not perform my Father's works, do not believe me. But if I perform them, even if you do not believe me, believe the works, so that you may realize and understand that the Father is in me and I am in the Father. John chapter 10, verse 37 to 39. My Lord Jesus, you're calling me to enter deeper into a relationship of love with you. Our divine Lord, give us the grace that we need to say yes to you and to enter into the desert of silence and prayer that we need to hear your voice. Draw us to you, Lord, and help us to be more believable so that others can follow us. You wish to say, because Jesus, we trust in you. Amen, Papi? Amen. Magdasal ka na kung tapos na mga pagbati. Oo, maraming salamat. Yan. Ang ating dasal for today. Panginoong Jesus, malinaw po ang inyong sinabi na paglilingkuran ang mga pinakahamak na tao. Amen. Bigyan niyo po nawa kami ng kakayanan na paglingkuran ka. Amen. Papi, nanigyan ka tanga manong kamampangan. Tinti. It does not go with the singular or individual. Buri na marakalan. At ang nasa technical department, Papi? CJ Bontok, salamat. Anong araw bukas? Linggo tayo po'y magsimaw sumamba. At salamat. yan ang muna. Tayo ay ilang araw na lang sa Lunes at Martes. Hanggang Holy Tuesday tayo sa 14 and 15. 15. Kasi 16 ng tanghali, sign off ang RW for technical adjustments. Correct. Alright. Yako po'y peripangan sasabing mimingat ko lagi, may papangadita mo, may papanyaup, kaluguran na kataning Ginoo. Amen? Amen. You are a child.